Tapos lakay, kinuwento niya na nakaranas siya ng pang-aabuso. Ayan. 12 years Oh old? yes, lakay. Nakaranas siya ng pang-aabuso at nasa gitnang Tanawan, Batangas. Hala. Boy, anong ginagawa mo sa Tanawan, Batangas? Para napunta ng Tanawan, Batangas. Oo. Alamin natin ang report, detalye niyan, RH29, Boy Gonzales. Boy. Sister Ella Lakaya din nasa gitna ng mga otoridad ng isang 12 anyos na bata babae na nag-viral sa social media matapos makitang mag-isa sa kalsada at umano'y biktima ng pang-abuso. Matapos mapanood ang video, inatasan ni Manila Mayor Isko Moreno de Bagoso si MDSW Director J.D. De La Puente na agad na verifikahin ng insidente at magbigay ng kinakailangan tulong. Bumuo ang MDSW ng social welfare team at tumungo sa Tanawan, Batangas, ang lokasyong tinukoy online at nakipag-ugnayan sa Tanawan City Police at Provincial Social Welfare and Development Office sa tulong ng koordinasyon natunto ng Bata Lakay, Mr. L at ligtas na na-rescue. Sumailalim siya sa paunang panayam, assessment at dokumentasyon bago dalhin sa Manila para sa karagdagang tulong kabilang ang legal assistance. Nagbigay ang pamahalaan lungsod ng Manila ng 20,000 pesos para sa pangangailangan ng bata, 5,000 sa uploader ng video na si Allen de la Cruz at 3,000 kina Romel Santos at Giselle Macabante. Ang mag-asawang pasamantalang kumupkop sa bata kasama ang material na tulong tulad ng food pack. Ayon kay Mayor Moreno, patuloy ang magbibigay ang lungsod na suporta upang matiyak ang kaligtasan sa pakanan ng bata. Natili ang bata sa Kanlungan Center sa Tanawan, Batangas para sa case management, intervention na psychological support, legal assistance at iba pang serbisyo i-recommenda ng social workers habang nagpapatuloy ang family tracing. Inaalam nila Lakay kung yung taga saan siya, Boy? At saka nasaan naman magulang nito? Taga Maynila ba ito? Taga Maynila, yung tatay niya na napatay daw. Yung tatay niya. Tapos nagpalaboy-laboy hanggang sa napunta ng Tanawan. At ang makita asan ang nanay? Yun nga Lakay ang kanilang tinitrace ngayon. Ayon kay Director De La Puente, tinitrace nila kung saan yung pinaka-kamag-anak, tiyahin. Ito nga bata, 12 anyos at may itsura pa yung bata Lakay na napariwara hanggang sa nagtambay siya sa isang bakery daw sa Batangas, sa Tanawan, doon naabuso. At ayon daw Lakay sa Tanawan Police, patuloy ang operasyon para maaresto yung lahat ng sangkot. Isang suspect daw ang naaresto na habang patuloy na hinahanap ang isa pa. Ang legal na proseso Lakay para ngasiwaan ng mga otoridad sa Tanawan, Batangas. Patuloy ang makipag-ugnayan ng Manila Department of Social Welfare sa Batangas, Provincial Social Welfare Office para sa monitoring. At pag nalaman nila Lakay yung kamag-anak at may itatan-over na itong bata na 12 anyos na abuso ng ang binabanggit 3 lalaki yan sa Batangas, Lakay. At yan ay ang kwento ay talagang masyadong naapi yung bata kaya natulungan ng pamahalaan lungsod ng Maynila. At kapag na-trace na yung bata, tsaka pa lamang malalaman Lakay kung sino yung magulang. Kasi ang unang kwento ng bata, napatay daw yung kanyang tatay sa Maynila. Sa Maynila. Di ba, 12 years old ito, kung tutusin, grade 6 na ito, Boy. Ayan, saan ba siya nag-aral? Ayan, wala ba siya mga kapatid? Yan ngayon ang tinitrace ni Director J. De La Puente ng social welfare ng lungsod ng Maynila. Ayan, kung taga Maynila yan, baka pwedeng kunin ng Maynila yan ay gawing scholar ni Yorme. Ayan, Lakay. pag-aralin yung bata, kawawa naman. Kaya nga nag-viral Lakay, inutusan agad ni Mayor Isko, si Director De La Puente. Isang araw lang Lakay na trace nila agad kahapon yung kinaroroonan ng bata at nabigyan agad ng tulong na financial at sa mga nag-alaga doon sa bata. Okay. Yan, samantala Lakay, ihabol ko lang to, sarado pa rin Lakay yung Bustillos. Yung Bustillos Legarda, papunta ka ng Mendiola. Kaya ito yung nagdudulot talaga rin ng traffic dahil sa naka-red alert pa ang Philippine National Police.
Kaya yung dalawang container ba na nakaharang pa sa kalsada at concrete Yung barbed barrier, wires. barbed wire. Kaya yung mga galing lakay ng alimbawa yung sa may area ng Laurel, kung galing ka ng Malacanang, papunta ka ng Bustillos, kakaliwa ka kakanan ka sa Bustillos, saka maghanap ka na lang ng alternatibong ruta dito kaya matraffic pa rin itong area dahil sarado pa rin itong kalsada patungo sa Mendiola. Pero paano yung mga estudyante ng CEU at San Beda, Boy? May daanan naman ang mga estudyante dyan. Lakay, may nakakalakad naman ang tao. Nakakalakad naman. Sasakyan lang hindi pwedeng pumasok. Sasakyan lang ang hindi pwedeng pumasok dito sa Legarda, sa Bustillos at sa Mendiola. Ayan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Boy. Ito si Boy Gonzales para sa Disyari, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales Dumagoso.